Yun talaga malalaman na may dagat dito natin. Oh, sa left daw. Like ito ang itsura. Oh, may dagat talaga. So, hindi ka talaga pwede pumunta dito na lasing. Tatambling ka talaga. First stop, dito tayo sa Puka Beach ngayon. Medyo maraming tao. I think isa to sa mga drop-off ng island tour. Mga daming tao. Pero tingnan nyo naman ang dagat. Gaano kaganda ang dagat. Wallet, cellphone. Naiwan ko yung panyo ko sa bulsa. Talay ko. Dami kong dala. Okay. Sekreto pala guys, hindi pala ako naligo for today kasi alam ko maliligo ako ng dagat. Let's go! Ang bilis lumalim. Yun lang yung distance namin, oh. Hanggang leeg ko na. High tide kasi pag ano? High tide kasi dito pag umaga, even doon sa hotel namin. Ako doon sa kabila. Mahirap tayong talunin ang dagat ng Pilipinas. Like, ang dami na nating dagat na napuntahan. Ang dami, like, turquoise water halos lahat. Sa Anda, sa Bohol, sa... Napunta din pala kami Palawan, hindi. Wala pa sa vlog. Next time na pupunta kami ng Palawan, i-vlog ko din. Pero dati kasi nakapunta na kami ng Palawan, turquoise water din. Kaya mga random na mga... Yung sa Dumaguete lang, yung tabi ng ano lang, yung tabi ng pier, papuntang Santander. Oh! Ganda ng dagat. Mahirap talaga talunin ng dagat sa Pilipinas. Okay. So ang napansin ko dito sa Puka Beach, marami siyang mga, I think is ano siya, parang isa siya sa mga drop-off ng mga island tours. Yung mga ganyan, mga pwede ka mag-tour. Yung mga nandun sa dulong-dulo, yung may mga turista. And then marami siyang mga tinda-tindahan na ganyan. Pwede ka din magpa-braid ng buhok mo. Meron din mga kainan doon. May mga tatay na nagbe-video ko. Nagbe-video ko, nagiinuman ng aga-aga. Yan. So, meron pala dito, may kainan nga pala din dito. Yan. And then, may mga souvenir shops. And then, pwede ka magpa-picture doon sa Sand Castle. Kung gusto mo, magbayad ka lang ng tip. Konti nga lang siya. I think, baka meron pang something doon. Feeling ko may something pa doon. Pero hindi na siguro natin puntahan yun kasi marami tayong pupuntahan ngayon. And, tinitingnan ko yung asawa ko, medyo nakaganito na siya. Ada magkano? 50? Malasagi na 50. Pagkatapos natin sa Puka Beach, diretso naman tayo sa Ilig-Iligan para sa second beach natin. Kaya pwede maligo? Thank you. Flag to flag lang. Flag to flag lang. Sige ra. Thank you. Pwede maligo. So, nandito tayo ngayon sa Ilig-Iligan. Mahaba ang Ilig-Iligan kung titignan nyo sa mapa. Merong doon, parang part siya ng resort so hindi siya pwede liguan. Ito dito is libre. Malapit siya sa Puka Beach. Hindi pala ako naka-video. So, ayun siya lahat. Ang alam ko, pwede kayo mag-order dyan ng mango juice and mga buko juice din. Ayan. Nakapunta ako dito last time kasi dito kami na company team building nung pumunta kami ng 2023 ng mga katrabaho. Guys, tingnan na naman.
Turquoise clear water, libre na dagat. Woo! Okay. Malalim ang tubig. Again, yun lang yung distance ko sa beach line. Hanggang liig ko na. Nakaano na ako, nakatiptoe na ako. So, if ever maliligo kayo and tas may madala kayong mga bata, bantayan nyo na lang kasi mabilis siyang mabilis tumaas ang tubig. Alam ko merong resort eh. Resort yan siya dyan. Hindi ko alam if yung area na doon is resort din yun siya. Pero ito alam ko resort. Hindi ko lang din alam if may restaurant sila. 2 years ago nung pumunta kami dito, meron niya siyang restaurant, pwede kayong kumain. And then doon, yung mga mango shake, buko shake, then pwede din kayong mag-rent ng mga kayak. Nung first time kami pumunta dito ng wife ko, yung 2021, isa siya sa mga island ng Island Happy. Although technically isang island lang naman ang Boracay, sa dagat ka kasi dadaan and isa to sa mga stops nila. And then dito kami tumambay noon and uminom ng mango shake. Alam ko may something din dun eh, parang may parang cave. Pero hindi siya technically yung cave na cave talaga. Yung parang lang, may mga stone formations doon. Meron din ako nakita mga tao na naka scuba gear. I don't know if itong lugar na to is prime site for diving or jump off point lang ba to ng mga magda-dive. Mangilan din silang napansin ko merong scuba gear na dala. Kung gusto nyo maligo na wala masyadong tao, like ganito din to before pa nung pumunta kami dito ng mga katrabaho ko. Wala ding mga tao dito kaya dito kami nag-building dati. Nagpaalam lang kami. Kung gusto nyo maligo, the same lang ang tubig nila, turquoise water din. Mas mahaba ang dito ang sand line. Wala masyadong tao. Puka Beach, maganda din ang Puka Beach. Pero ang challenge na kasi sa Puka Beach, medyo maraming ng tao. So kung ayaw nyo na maraming tao and then gusto nyo pa rin naman maligo ng turquoise water, punta kayo dito sa Ilig-Iligan. Dami ko sinasabi, maligo na ako. Doon makikita mo yung mga windmill. Kaya ko pa inisip kung nasisira naman itong camera ko kasi meron akong dark na ito na side na to is medyo dark. Hindi pala. Like kung titingnan nyo, yan yung dark na side. Yan. May ulan pala talagang paparating. Wala namang problema doon, maliwanag. O pag ganyan, itong side na to is ito akala ko sira kasi nagdidilim. Pero pag ililipat ko dito, nandito siya sa kabila, ulan pala talaga yan. Mama, anong tawag ng resort na to? Resort bukas na to, no? Ano tawag? Kaaya pa. Kaaya? Ah, ito. Kaaya Resort. Ano? Salad Resort. May pool din sila. So, private ata nila sa pool. Alis na kami ng Ilig-Iligan. Hindi kami dito kakain pala kasi medyo yung hinanap namin is medyo lang, yung magaan lang na pagkain and then pang ang meron sila yung pang lunch and dinner talaga. So new plan. So instead na kakain kami, pupunta muna kami dito sa West Cove Ruins. Hinahanap pa namin yung mismong dagat. Like naglalakad pa kami dito sa likod ng mga bahay-bahay. Morning, Koy. Dire ang may dagat dire? Oo, kaliwa, isang kaliwa. Ah, okay. Thank you. Balinghay Beach? Balinghay Beach. Ah, kaniyata na yung mga Hindi talaga malalaman na may dagat dito natin. Oh, sa left daw. Like ito ang itsura. Hindi nyo akalain na may dagat dito. Pero hindi pa din namin confirm muna namin na may dagat talaga.
Ay, bar turf. Okay. Oh, may dagat talaga. Grabe. Pastip. Grabe, pastip sa dalan. So, hindi ka talaga pwede pumunta dito na lasing. Tatambling ka talaga. Asa pa ba? Doon pa. Doon pa ang daan. Ang ganda ng dagat, napakatago. I think if may tinatawag na hidden gem ang Boracay, I think this is it. Ay, hindi siya masyadong malalim. Yan ang inakyat. Diyan ka bumaba. Diyan, akyat ka. Kaya kami nandito kasi merong nakita ang asawa ko na West Cove Ruins sa Google Maps. So na-curious kami, tinignan namin. Nakala namin hindi na nag-exist yung lugar na yon kasi pagdating namin doon sa taas, wala nang daan. Pero may nagtanong ako kay kuya na papaalis. Ang sabi niya meron daw daan doon sa gilid, and then nung pumunta kami doon sa gilid, meron namang nanay na tinuro sa amin ang daan. So yun lang, nilakad namin. And then mukha na siyang mga bahay-bahay na ata yun. Hindi mo nga malalaman na may dagat talaga. Pero pagkadating namin dito is eto na siya. Malakas ang alon, may mga bato-bato. And then ang sabi ni kuya may mga matutulis daw na nandun. Hindi ko exactly narinig kung ano ang sinabi niya. I don't know if man-made or yung mga natural na baka mga sea urchins. I don't know, pero ang sabi niya is meron daw kasi doon, kaya hindi na tayo pupunta doon. Meron siya itong sandy na area dito. Pwede ka naman talagang tumambay lang dito. Yung part na yun ay pwede doon ako dumaan, pero madulas siya. Pag nakatsinelas ka, mag-ingat ka lang kasi sobrang dulas niya na matutumba ka talaga kung hindi mo inayos ang pag-apak mo. Kaya sabi ko nga, if merong hidden gem ang Boracay, this is it. Ito ang hidden gem ng Boracay. I don't know lang if maraming tao dito paghapon or kasama siya sa tour, kasi may napapansin ako may mga dumadaan doon na mga tourist, and then yun, may mga dumadaan din na ganun. I don't know if may tinitigilan yan sila doon, pero so far kami pala ang nandito na hindi taga Boracay. Ang mga typical na nandito is yung mga locals na. Although hindi ko na-advise pag may bata kayong kasama kasi una, maraming lakad, pangalawa, malakas ang alon and mabato siya. Pero kung kayo lang naman, mag-asawa kayo, magbabarkada kayo, ang ganda ng lugar. Ang sabi ni kuya na nakausap namin, resort daw to supposedly ni Pacquiao. Nasira ng bagyo, tas hindi na naayos. Hindi ko lang alam and hindi ko lang sure if totoo yun, and then second is if natapos ba to bago siya tinamaan ng bagyo, or like under construction pa, hindi tinamaan ng bagyo kaya hindi na lang tinuloy. So ito yung ruins. And then nasabi nila kuya, pwede ko daw diretsuin lakarin yan, and then dimol na ang labas ko. Pero yung motor namin is nandun kaya kailangan namin bumalik doon. Kailangan namin akyatin ulit ang motor. Dami mga taong umaakyat dyan sa taas, pero may danger sign na nakalagay na pwede daw mag-collapse at any time. Feeling ko kung tao ka lang din naman, hindi siya enough para matumba siya. Ang kinakatakot ko lang is if pag lumindol ng tumiming talaga nandun ka sa taas, tas lumindol, baka bumagsak siya. Sayang ang lugar ang ganda sana ng lugar. Feeling ko dapat mag-connect yan siguro ang idea niyan, tas hindi natuloy. Dumating kami dito, nakamotor kami doon. Iniwan namin yung motor doon. Kaya kami naguluhan kasi pagpunta kasi namin dito, wala na siyang daan. Yung doon na side is private property, and itong side na to is sarado. So hindi tayo pwedeng dumaan dyan. Buti na lang may palabas dun sa gate na yon, tapos tinanong namin si kuya kung saan papunta, and dito niya kami tinuro. So may daan dyan, may daan dito ka papasok,
and then straight ka na dun. Likod ka dyan, tapos maglalakad ka lang hanggang dumating ka dun sa dagat. Ayan yung signage na pa Iglesia ni Cristo tsaka Light Cities Foursquare, and then may gasoline station dito, TG gasoline station. Dito kayo papasok, maliit lang siya na daan. Pag galing ka dun, hindi mo siya makikita. Yan na, straight papasok dyan. Dyan ang yung dagat na pinuntahan namin. Intermission muna tayo sa daily programming. So, gusto kong pag-usapan kung magkano yung renta ng motor dito. Medyo mahal siya, hindi lang medyo, sobrang mahal niya compared to other mga islands sa Pilipinas. So, kung sa Bohol is 500 per day, may discount pag matagal. Ang ibang island is sa mga 300 lang. Ito dito nasa 2,000 ang rental niya for 24 hours. Merong 2 hours, 4 hours, 8 hours. Ang kinuha namin is yung 24 hours. Medyo mahal siya, 2,000. And then ang available na motor is Click and Aerox and NMAX ata yung sinabi ni ate. Of course, mas mahal yung Aerox and mga NMAX kasi mas malaki yun. Alam ko, tinanong ko siya kung bakit mahal ang rent. Ang sabi niya kasi is ang allowed lang daw na number of motor per family is isa lang. So hindi sila makakabili ng madami sila talaga. So ang nangyari is parang cooperative sila dito na nagpaparent ng motor. If interested pala kayo mag-rent ng motor, i-search nyo lang sa Google Map, Moscow ang pangalan, malapit siya sa Station 3. Okay, papunta na tayo sa ating pang-apat na dagat for the day, and last 2 na dagat na natin ito. Ang next nating dagat na pupuntahan ay yung kung saan nila nahuli yung buhaya last year. Hopefully walang buhaya doon. And then later ay yung sikat na White Beach. Kaya tara. May konting mga bato-bato lang pero mostly sandy naman. Let's go. So ito yung Diniwid Beach. Isa siyang parang community beach dito sa Boracay. And then sa mga napapansin ko, wala naman siya masyadong resort. I don't know if yung mga bahay na yun ay mga resort yan siya. Pero I think mas mukha siyang like a local beach dito. Dito din yun natagpuan last year yung isang saltwater crocodile. Pero I think ano lang yun hindi yun sila lagi dito, parang once lang ata nangyari yun in the history, o at least sa alam ko. And then ang kagandahan pa rin dito is even if mababa na yung araw is pababa na siyang ganun, makikita mo pa din na turquoise pa din yung tubig. I don't know if resort din yung mga nandyan sa taas. Okay, tapos ako maligo pero dami ko tubig alat na inom. Titignan namin yon. Gusto namin i-confirm kung may mas madaling daan dyan papunta sa ruins. Di na daw kami tutuloy kasi walang. Pwede naman, like kung gustuhin ko talaga pwede ako dumaan dyan, pero ayaw na ng asawa ko. I don't know kung ano meron dito, pero like mga ruins na talaga siya. Mga walls, ito parang mga corner. Yan, pumunta siya doon. Para siyang isang resort building na nasira na. Nandito tayo ngayon sa pinakasikat and ang jewel of Boracay, ang Bulabog Beach. Joke lang. Nandun yung White Beach, doon tayo pupunta, pero inaantay kasi namin ang sunset. And then meron pa kami isang oras and gusto makita ng asawa ko yung Bulabog Beach. So ito yung Bulabog Beach and ang dami niyang mga barko-barkong ganyan, and nandun ang jump off and
pagbalik, I don't know. Nandun ang jump off point ng mga magwa-water activities. And then makita nyo din dun sa malayo yung mga nagpa-parasailing, andun sila. Oh, labig sa paa. May konting amoy kanal. Maghugas na ulit tayo dito sa agad. Okay, back to regular programming. So this is White Sand. Ito na ang pinakasikat na beach dito sa Boracay, and it's regarded as isa sa pinakamagandang beach sa buong mundo. Marami lang masyadong tao. Honestly, if first time mo pumunta ng Boracay, I highly suggest dito ka sa White Beach pumunta. Nandito lahat ng almost everything, and hindi nyo ma-experience ang Boracay kung hindi kayo pupunta dito sa White Beach. Nung first time ko pumunta ng Boracay, I understood right away bakit lagi sinasabi ng mga tao na napakaganda ng Boracay. It's because of this. Tapos nung pumunta kami dito very first noong 2021, wala pa masyadong tao kasi nga kakabukas lang, kakatapos lang nag-lockdown, kakabukas lang nung mismong Boracay, eh wala masyadong tao that time. Ngayon masyado na maraming tao, especially doon, nandun yung station 2. Eto dito, I think in between station 2 and then station 1 is nandun, but even station 1 marami na ding tao eh. Pero kung compare mo sa station 2, sobrang dami na talagang tao doon. Pero guys, huwag kayong matakot sa maraming tao na ganyan. Kung gusto nyo maligo talaga, maganda din dito. And then kung gusto nyo mag picture, I would suggest ang pinakamagandang time mag-picture dito is the morning. Yung mga in between 10 AM, 9, 10, 11, yung mga pinakatirik na araw, wala masyadong tao sa dagat. Takot ang mga tao sa araw. Yun yung peak time na huwag na mag-picture dito kasi nasa taas yung araw, kitang-kita yung ganda ng dagat, yung turquoise na talaga na tubig, and then wala masyadong tao. Kaya nag-decide kami dito, yung last na dagat namin is because doon 6 PM ay ang sunset. Ang oras is 5:37 nung umalis ako doon sa tinambayan namin. Ang sunset ng Boracay ay ang pinakamagandang sunset na nakita ko sa lahat ng lugar na napuntahan ko.